So ngayon mga kababayan, pag-usapan muna natin yung bahay ni PRRD at ni Ma'am Hanilet. Okay? 'Di ba may mga alpotera na talagang kinakalaban si Kitty at si Miss Hanilet Abansenia dahil nga syempre pinagtatanggol nila yung alpot patotot na biga-biga. So wala tayong magagawa, nakikinabang sila doon. Pero napag-alaman natin, 'di ba? Kasi meron silang mga sinasabi na bring PRRD home, tapos pag-uwi pala ni PRRD, wala na home. Eh 'di ba ang press release naman ni Alpotera siya ang love ni PRRD? Eh di doon niya pa uwiin. Kung may bahay siya, yun lang naman yung sa atin. Pero ngayon, mga kababayan, napag-alaman natin, unang-una, okay, may mga nagsasabi na, hindi pagmamayari ni Hanilet. Parang may mga ganong kasinungalingan. Tapos I believe, nagsuggest din si Inday na i-open yung bahay sa public. Okay. So ngayon, pwede na ako magsalita. Kasi, nalaman ko na yung totoo. Okay, coming mismo sa source. Alright? Na nakapangalan kay Hanilet Abansenia ang bahay. So sa kanya po yung bahay, siya yung may karapatan. Kaya kung nagsuggest man si Inday, 'di ba? It's just a suggestion. At the end of the day, ang masusunod ay yung may-ari ng bahay. Oh, bakit masusunod tayo? 'Di ba? So mga nasisiraan na talaga itong mga alpot na ito, mga giatay. So napag-alaman ko po ngayong araw, kaya hindi ako makapagsalita kung ano ba talaga, sino ba talaga nagmamay-ari ng bahay kasi I don't know about it. At saka hindi yun ang ancestral house ni PRRD. Ang ancestral house ni PRRD, ang nakatira doon yung kapatid niya. I mean, yung panganay niya kapatid. She's still around, di ba? Kasi may napanood akong interview from 2016 na kung saan ay na pinakita yung bahay, I think ito. Alright? Okay. Bring him home daw, bring him home daw ang sinisigaw ni Ma'am Hanilet, tapos wala na raw bahay. Alam nyo, ito mga buwaka ng inang mga ngetpang, mga dugyot, na mga makyoho, na mga ano tawag dyan, mga scammer na lumabag sa batas. Mamaya pag-uusapan natin yan. Dahil di natin tatapusin ang laban sa mga alpots na ito na tumitira sa mga mahal sa buhay ni PRRD. So malinaw po na pagmamayari ni Hanilet Abansenia ang bahay. The reason why, actually tinanong ko siya, ano ba, at saka sinabi niya yun sa interview niya, I think, na ang dahilan kung bakit ibibenta ang bahay ay malungkot, 'di ba? Nakikita yung nangyari doon, wala na si PRRD, may 4 na katulong, wala na mga amo, da. Sabi ko nga, kung gibain man niya yung bahay, puksain niya man, for whatever reason, karapatan niya yon. Ni sino man sa atin, kahit si VP Sara, sino man sa mga Duterte, wala silang magagawa kung siya ang nakapangalan sa bahay. Okay? But this is my point of view. Okay? And this is also my suggestion. Bago yung suggestion ko, gusto ko po lang munang sagutin itong Sunstar Davao. Sabi ng Sunstar Davao, this is the current situation outside the ancestral house of former President Rodrigo Roa Duterte in Doña Luisa Subdivision in Matina, Davao City on Monday morning, June 30th. Okay, June 30 na pala dyan kahap. June 30 pa rin dyan, no? Kasi madaling araw dito. So ikaw, Sunstar Cebu, alam mo naman na hindi yan ancestral house ng mga Duterte. Yung bahay na yan na binibenta at natanggal na nga yung house for sale. I don't know kung nagbago ba isip ni Madam Hanilet, di ba? Hindi yan ancestral house. So i-correct nyo yung balita nyo kapike-pikean. Sabi pa ng Sunstar Davao, over the weekend, for sale sign was spotted at the residence steering public concern and speculation. Although the sign was taken down on Sunday, June 29th, questions continued to circulate. According to report by DZRH News, the Duterte's partner, Hanilet Abansenia, confirmed the decision to sell the property, citing emotional and security-related reasons. Kasi di ba, ang sabi pa nga dyan,
sabi ng lawyer, lagyan ng mga CCTV and everything. Diba? Then ako, ituloy natin yung news. As of now, the Duterte camp has yet to release an official statement regarding the matter. Okay. Now, here we go. Tingnan natin yung ating text messages. Okay. Okay. Yun nga. So, yung reason kung bakit ibibenta ay, syempre, mabigat sa kanyang loob sa family niya kay Kitty at kay Miss Hanilet o Ma'am Hanilet, yung pumasok sa loob ng bahay doon dahil wala nga yung PRRD. 'Di ba? Kasi inaasikaso niya, kailangan lalagyan ng CCTV kasi baka tamnan ng mga pulboron ng mga bangag. Paano nga naman siya makakatulog? Okay? But I believe, I hope mag-change yung mind mo, ma'am. Friendly advice. Sabi ko nga kanina, hi palangga, may travel buddy, Ma'am Elena. Ang reyna ng mga chicharon. Lapid si Charon, dito lang yan sa USA. Ayan, order of the court. Bumili na kayo ng chicharon. Okay, eto yung aking friendly advice. Actually, nag-text ako kasi BFF na kami. O, di ba? Okay, feeling BFF ako. Okay? Ito lang naman friendly advice at, sabihin ko naman public. Para sa akin, alam ko siguro emotional siya dahil talagang masakit yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Masakit yon dahil kinidnap ng mga bangag, tapos sinasamantala pa ng mga scammer, ng mga alpots. Now, napakasakit yon bilang isang asawa o sa isang partner o sa isang nagmamahal kay PRRD. So ako, friendly advice, I hope marinig mo ako, ma'am. Ay, nag-message pala ako. Siyempre, emotera din ako. Pakialamera ako sa buhay ng may buhay paminsan-minsan. Ano lang naman, it's an opinion. Para sa akin, dapat hindi ibenta yung bahay. Kung ako, siguro nasasabi ko lang to kasi hindi ako ganun ka-emotional dahil hindi naman ako may bahay. Hindi naman ako si Ma'am Hanilet. Pero ako talaga i-preserve kasi passive income yun. That's gonna be transferred o pamamanahin ng generation to generation. Sino nakapunta sa inyo sa Alaska, yung Dallas House? Sino? Taas ng kamay. Sino nakapunta sa Alaska? Kasi I traveled there 2 years ago, darling. Pumunta kami ng Alaska, pumasok ako doon sa bahay ni Dali. Okay? Google nyo yan. Alam nyo ba, lahat ng mga gamit, toothbrush, anything or everything na mga gamit ni Dali, no? Basahin niyo yung history ni Dali. Nandoon like yung mga headband, basta lahat ng gamit niya. Museum, plus may entrance fee, I think $10, $10, right? So dahil PRRD yan, President Duterte yan, magiging tourist attraction yung bahay na yan. Okay? Based on sa balita kanina, tinanggal na yung house for sale. Maybe she change her mind. Hindi natin alam. Kasi pag emotional ka, minsan nagdedesisyon ka dahil out of your kalungkutan, kasi nakita ko si Ma'am Hanilet kung paano siya affected. Siyempre sa nangyayari kay Pangulong Duterte. Kaya kayo, mga buwaka ng inanyong mga alpot, okay? Yung mga alpotera, wala kayong karapatang sirain ang isang Hanilet Abansenya dahil sa inyong pamimera, mga jutang ginina ninyo. Nakita ko siya personal kung paano niya, hindi ko lang pwede ikwento yung mga personal na kinuwento niya sa akin about PRRD. Pero sigurado ako na yung mga alpot sa dahig ay pinapauwi na kayo. O buti umuwi ng iba. Pinauwi na kayo ni Pangulong Duterte at huwag kayo magsamok-samok sa pamilya. O diba? Kaya kayo galit na galit kasi natatakot kayo maputol yung koneksyon ninyo para syempre mayor, anong ni Pangulong Duterte? Ano nga siya, anong pinanalo niya? Mayor, right? Mayor, okay. Mayor, okay. Sorry naman, medyo naka-wine tayo today. Santagay pa nga dyan. So anyway, ang katotohanan, marami akong alam na katotohanan, ayoko lang magyabang. 'Di ba? Nandoon ako sa hige. So pagbalikan natin yung bahay, para sa akin, kung ako nga, sabi ko, ipipreserve ko yon. Kasi alam nyo, yung magsimula sa kulambo ni Pangulong Duterte, tsinelas, everything sa bahay. Kung nakapangalan kay Ma'am Hanilet yon,
hindi kung nakapangalan nga sa kanya, mamanahin ni Kitty at mamanahin ng mga kapu-apuhan. And that's President Duterte. So meaning, yung international, yung mga tao, mga turista, talagang dudumog doon sa bahay ni Pangulong Duterte. So kaya kayo mga yawa kamo, mga ngetpa, mga hindi naliligo, masyado kayong pakialamera. Ang pwede lang natin sabihin, an idea or suggestion or opinion. Hindi tayo pwede masabi, ay, bring home PRRD, wala na palang bahay. Paano mo nasabing paano nasabi ng mga alpot na walang tutuluyan ang Pangulong Duterte? Oras na makauwi siya, di ba? Paano niya sasabihin yon, mga kababayan? At puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi nila, di ba? Yun nga. Okay? Ang question ko dito, sino si Alpot? Papatera ni Alpot, wala siyang bahay. O magpa-fundraising na naman kayo para magkaroon ng bahay ang Pangulong Duterte. Mga scammer, di ba? Hindi pa ako tapos sa inyo. Ha? I-preserve at pagandahin. Yes, Chantal, kung ako yun. Pero kasi hindi naman tayo pwedeng magdesisyon sa mga bagay na wala tayong karapatan. Ang pwede lang natin gawin ay mag-opinion o magbigay ng pananaw sa mga bagay-bagay, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Order of the court, ang home na tinatawag natin, mga kaibigan, is where the heart is. 'Di ba? Kahit saan ka pumunta, nalupalop ng mundo, 'di ba? Kung doon ang feeling mo na you're being home to that place, yun yung home. So niya ba, joke-jokein mo kayo nito? Nakita ko na naman to, magsusona na tayo. Yeah, I know, may iba silang bahay, mga palangga. Ang problema kasi sa mga alpot-patotot na mga ito, natatakot kayo. The moment kasi na umuwi ang Pangulong Duterte at hindi na kayo maka-access, hindi na kayo kikita ng pera. Siyempre, mayor ang Pangulong Duterte. Let's say tomorrow, next day, just for the heck, makauwi na yung Pangulong Duterte, sisip-sip na naman kayong para kayong mga linta. Didikit na naman ang mga alpot. Pagsasamantalahan nyo na naman ang Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Wala kayong karapatan lahat. Sabi ko nga, kung sunugin man yung bahay na yan, gibain man yan, wala kayong karapatan. Dahil hindi atin yon. Pero pwede tayo mag-suggest. Yun ang suggestion ko. Kung ako yon, ay hindi ko ibibenta at i-maintain ko kasi passive income yon. 'Di ba? Pero malay mo, kung let's say for example, may bumili pala ng, i-exaggerate na natin, 'di ba? 100 billion, just for the heck, 'di ba? It depende pa rin sa owner. You know what I mean? Pero ang buot ko silingon, 'di ba? Ilonggo yon. Ang buot ko silingon, mga palangga, okay? Isa pa ang coffee, yung binigay mo sa akin, yung maliit. Bigyan mo ko ng kapeng galing ng Meco. Meco ba yon or Bahamas? Anyway, so, wag kayong gamol. Wag kayong alpots. Kasi kahit anong gawin yung pagtatanggol sa kajotahan ninyo, hindi kayo magwawagi. Hindi po ito, ulit-ulitin ko, yung mga nagpapatigil sa akin, wala kayo karapatan magpatigil sa isang maharlika.